Tuloy-tuloy po ang selebrasyon ng Women's Month pero marami pa ring mga kababaihan at nanay sa buong bansa ang walang access sa maayos na maternal health care. Ito ngayon ang layo ng isang organisasyon na malaman ang kondisyon sa mga liblib na lugar para naman mabawasan ang bilang ng kaso ng pagkamatay ng mga nagbubuntis na hindi man lang naabutan ng maayos na tulong. Mula Palawan, ang Balitang A to Z Special Report ni Stanley Gahete. Dumayo pa mula sa isang islang barangay si Nanay Mona Lisa dito sa Taytay, Palawan. Bagamat nagpapa-check up naman siya sa kanyang pagbubuntis, ito ang unang pagkakataong makikita niya ang kanyang anak sa sinapupunan gamit ang ultrasound. Nung una po, natakot ako, kinabahan kasi ako. Masaya po ako nang una ko siyang makita sa ultrasound. Pero ang higit na nagpasurpresa sa kanya, Masaya po kasi nakinalaman ko agad kung ano yung na nagkaroon pa ako ng kambal. Hindi ko po in-expect na may kambal po. Nakita ko po na okay po sila, malusog po at saka maganda po yung ng heartbeat nila. kabaligtaran naman ang istorya para kay Nanay Rosemary na una ring sinubukang magpa-ultrasound. Dito kasi niya nalaman mula sa mga doktor at midwife na ang sanggol sa kanyang tiyan ay wala na palang buhay. Masakit, sobrang sakit. So, hindi ko maano, anak ko yun. Nasaktan ako sa nangyari. Hindi ko pa matanggap pero wala eh. Parang di na binigay sa amin. Agad namang dinala sa mas malaking ospital si Nanay Rosemary para hindi siya malason sa kanyang sanggol. Simpleng makina pero mahalaga. Ito ang papel na ginagampanan ng ultrasound sa mga kababaihan na nagdadalang tao. Minomonitor ang sitwasyon ng pagbubuntis, maging ang kalagayan ng sanggol. Isa nga ang bayan ng Taytay, Palawan sa may pinakamaraming kaso ng maternal and child death sa nakalipas na 10 taon. Malaki ang populasyon pero maraming kababaihan ang nangangailangan ng tulong. Triple din ang itinaas ng teenage pregnancy sa lugar mula noong bago magpandemya at nitong 2025, lalo na sa edad 10 hanggang 14. Dito na po nag-high school yung mga students from different island barangays. And dahil po na-open yung mind nila sa social media, nagkaroon sila ng easy access sa internet. So yung chat or text messages, mas madali para sa kanila. Ito ang misyon ng Life Matters International. Mabawasan ang pagkamatay ng kababaihan dahil sa pagbubuntis, lalo na sa mga liblib na lugar na walang access sa healthcare. Katuwang ang iba-ibang organisasyon at local government units, tinuturuan ng Life Matters sa mga midwives sa paggamit ng ultrasound. Lalo't kadalasang isang doktor lamang ang nagsisilbi sa bawat 10,000 tao. We were trying to make a bigger impact than medical missions usually do. Ito lang yung organization na pagkakaalam ko na nagtuturo ng ultrasound sa mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Dahil din sa mga portable na ultrasound, mas na-empower ang mga komunidad para mas maipaabot ang tulong pangkalusugan sa mga kababaihan. Siyempre, ang laking tulong po nito para sa amin na rin, tsaka siyempre sa mga nanay. Yun ang pinaka-importante. Kasi habang maaga, malalaman namin kung may problema agad sila. So, may refer namin sa OB-GYN or sa hospital po for further management po. Para sa rural midwives, hindi lang ito training, pero daan para lalo pang mapagsilbihan ang mas maraming kababaihan sa bansa. We all have moms and the moms are the nucleus of the family. Without moms, the family cannot function, families fall apart. Let's just take care of our moms as best as we can. That's a message that fits the Philippines, that fits the entire world. Sa ngayon, aabot na sa 500 nanay, midwives at healthcare workers ang nahatiran ng tulong kabilang ang mga rural areas ng Santa Barbara sa Pangasinan, Culion at Linapacan sa Palawan at sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Taytay, Palawan.